Umaga ho sa inyong lahat. Pakibati ang katabi mo. Baka hindi mo pa nabati ang mga katabi mo yan. Sabi mo, magandang morning sa'yo. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang bagong theme sa buong buwan ng March. At ano ang bagong theme natin? Bagong tema. Noong nakaraang buwan ng Pebrero ay may diniscuss tayo na theme. Ano yung theme natin last February? The cost of love. Ngayon naman, ano ang theme natin? The power of one. Sabi mo, ang theme natin ay the power of one. Ayan. Makinig kang maigi dito sa theme natin itong month of March. Kaya huwag kang liliban sa bawat linggo sapagkat 4 na Sundays na madidiscuss ang patungkol sa the power of one. Ngunit ngayon ay dadako tayo sa introduction ng the power of one. Ito ang panimula, no? Introduction. Ano ba itong power of one na ito? Kailangan itong maunawaan mo. Una, ano ba ang ibig sabihin ng one? One means single. Hindi po yan pangalan at iduduktong mo si De La Cruz, Juan De La Cruz. Hindi po yun. Hindi ho si Mang Juan na kapitbahay nyo o si Lolo Juan na lolo mo ang ating pag-uusapan. Yung one ay hindi ang spelling niya ay J-U-A-N, kundi O-N-E, one. At ang kahulugan ng one ay single, alone, or individual. Ibig sabihin, siya ay nag-iisa. Saan nagmula itong ating paksa na the power of one? Ang power of one na ating pong magiging tema sa buong buwan ng Marso ay hango natin mismo sa Diyos. Nanggaling sa Diyos ang tinatawag nating the power of one. Bakit ito ay unang-una ay hinango o nanggaling sa Diyos ang the power of one? Because God is one. Ang Diyos ay isa lamang. Ang Diyos po ay hindi 3, hindi 5, hindi 10, hindi 12. Iisa lang ang Diyos. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 ay mababasa nyo na sinasabi, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ngayon, para lubos na malalim ang pagkaintindi ninyo at maaaring may sumagi sa inyo, kung ang Diyos ay isa, bakit meron tayong Diyos anak pa at may Diyos Espiritu Santo? Hindi ba 3 yun? May Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Iisa lang po ang Diyos. Yun pong English word na nabasa ninyo rito sa Book of Deuteronomy 6:4 na salitang one, yan po sa Hebrew word niya ay ekad. E-C-H-A-D, ekad. Yan ang Hebrew niya. At makita ninyo kung ano ang kahulugan ng ekad. Ang ekad ay tumutukoy sa iisa lamang, ngunit ito ay pupwedeng higit pa sa isa. Next slide natin. Ekad means a single entity but made up of more than one part. Sa Genesis chapter 2 verse 24, yung salitang kaninang ginamit sa Deuteronomy 6:4, tapos Genesis 2:24. Yung one doon sa Deuteronomy 6:4 at yung one
sa Genesis 2:24 ay pareho ang Hebrew word niya na ekad. Sapagkat sa mag-asawa ay ginamit yung salitang one. Ang sabi rito ng Panginoong Diyos, therefore, a man shall leave his father and mother. Yung lalaki sa kasal, iiwan niya ang kanyang nanay at tatay. At magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging dalawa, isa. Ngayon, sino mga mag-asawa dito? Bagay tumayo nga yung mag-asawang Rodel at saka si Cherinice. Ayan. Nang sila ay ikasal, kailan nga pala kayo kinasal? September 13. Anong year yan? 2019. So, tayo kayo, sige. Harap kayo sa kanila. 5 taon na silang kasal. Ngayon, nang sila ay ikinasal, ipinapahayag ng Bible, sila ay naging isa. O, tignan nyo ngayon, isa na ba sila o dalawa? Pero ang sabi ng Bible, isa na lang sila. Yan yung ibig sabihin ng ekad. Na sa ekad, yung two becomes one in the eyes of God. Kaya ang Diyos, nakita natin, ay Diyos na kung saan ay binubuo ng 3 different persons. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pero, iisa lang na Diyos. Nakuha niyo? Sige, baka kaupo na po kayo. Ayan. Naunawaan niyo na ba yun? Sa Genesis 1 verse 1, ipinakilala, in the beginning, God created the heavens and the earth. Slide natin, next slide natin. Ayan. Yung English word na God dyan, yan po ay nasa plural in form. Ang singular ng God sa Hebrew ay El. E-L, El. Pag pinlural mo yan, ay Elohim. Magduduktong ka ng him sa dulo. Yan, Elohim. Ang plural sa Hebrew language ay hindi 2 or more. Sa atin, pag sinabing plural sa atin ay 2 or more, di ba? Brother Alberto Bernardo Jr. Di ba? Ang plural sa English o sa Tagalog language natin ay 2 or more. Pero sa Hebrew ay iba. Ang plural sa kanila ay 3 or more. Kasi sa bilang sa kanilang Hebrew language, yung single sa kanila singular, isa lang yon. Tapos dual, yun yung 2. And then plural, yun yung 3 or more. Kaya ito pong God ay wala po, hindi siya naka-singular, kundi naka-plural. Ginamit ang Hebrew word na Elohim. So nakita ho natin dito na ang Diyos pala ay Trinity. That God is one, but consists of 3 different persons. Kaya the power of one, because that one derives from God. Nanggaling sa Diyos na siyang lumikha ng langit at ng lupa. Kaya the 3 persons in one God is called Trinity. At yan ang ating pinaniniwalaan. Ano ang Trinity? The Father is not the Son. Ang tatay, ang ama sa langit, hindi siya ang anak. At ang sabi, the Father is not the Holy Spirit. And the Son is not the Father, and the Son is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Father, and the Holy Spirit is not the Son. But both of them, the Father is God,
The Son is God and the Holy Spirit is God. Yan po. Ang tawag dyan ay Trinity. Kaya pag may nag-a-approach sa inyo at tinutuya ang paniniwala mo sa tatlong persona sa isang Diyos, umiwas ka na dyan. Sapagkat ang turo nila, iisa lang ang Diyos at lahat ng yan ay isa lang. Ama lang daw yun. Yung ama lang. So, dinideny ang personality ng Panginoong Jesucristo at ng Holy Spirit. Paanong si Jesus Christ daw ay Father? Paano magiging Father kung si Jesucristo ay nakabayubay sa krus? At sabi niya sa Father, Father, bakit mo ko pinabayaan? Di sana pinalitan na lang yung lingwahe. Sarili ko. Bakit mo ko pinabayaan? Eh di naglulukuhan lang tayo. Hindi ba? Sana sinabi niya, sarili ko. Bakit mo ko pinabayaan? Dapat ganun, palitan na lang yung Bible. Tapos nung si Jesus ay babautismuhan sa tubig, si Jesus nasa tubig ng Jordan, mamaya-maya ay nagsalita si Father. Ito ang aking anak na kinalulugdan. Tapos bumaba ang Holy Spirit sa anyong kalapate kay Jesus. Kung si Jesus yung tatay, yung God the Father, di nagsalita si Jesus din sa sarili niya. Tapos kung si Jesus din yung Holy Spirit, bumaba si Jesus sa sarili niya. Kaya, hindi mo masyadong maintindihan yun. Kaya nakita natin, there are three different persons in one God. Isang Diyos na parehong naghihimala at naglilikha. Ang sabi ng Bible, Genesis 1 verse 1 kanina, God created the heavens and the earth. At ang sabi ng John 1 verse 1, and without Him, sino yung tumutukoy ng Him na yun? Si Jesus, He is the Word. Was not anything made that was made. Kung wala si Jesus, hindi nalikha ang lahat ng bagay. At ang sabi sa Book of Job, sa pamagitan ng banal na Espiritu ay nalikha ang lahat ng bagay. So lahat sila ay nagkakaisa sa creation. Ang tawag dyan is the power of one. The power of one God. One purpose. Amen? Isa lang ang layunin nila, ang lumikha. Yan po kapatid, ang ipinapakilala sa atin. The power of one na nanggagaling sa pagka-Diyos ng ating Ama, ng ating anak, at ng Holy Spirit. Yun ang faith ng church natin. We believe in the triune God o Trinity. May iba, ang paniniwala nila, si Jesus Christ lang lahat yun. Jesus only ang tawag sa kanila. Pero tayo hindi. Tayo, ang tawag sa atin ay Trinitarian. Naniniwala sa tatlong persona sa iisang Diyos. Ngayon, sa intro na yan ng kaya pala nagkaroon ng topic na the power of one. Amen? Dahil, ang una sa lahat na one na binabanggit yan, O-N-E, is God because God is one and is manifested in three different persons. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At dahil po dyan, kapatid, sa the power of one, ipinapakilala din natin ang the power of one kung ano ang magagawa ng isang tao pag pinagpala siya ng Diyos. The power of one shows what one man can do when God blessed him. Next slide natin. Yan. Ano ang magagawa ng isang tao pag binless siya ng Diyos? Nag-iisa ka lang, pero pag binless ka ng Panginoong Diyos, what a one man can do. Example ay ang kaso ni Abraham. Sa Isaiah 51 verse 2, ano ang sabi diyan? Look to Abraham, your father, and to Sarah, who gave you birth. When I called him, sabi ng Diyos, he was only one man. And I blessed him, and I made him many. Wow!
Nakita ho ninyo ang pwedeng magawa ng isang tao? Ang isang tao, pag pinagpala ng Diyos, may magagawa. Anong pwedeng magawa niya? Pwede siyang magparami. Mula sa isa, pwede kang dumami. Amen? Katulad ng nangyari kay Abraham. Kaya nga dito, one person can be used to produce thousands and even millions of believers. Alam niyo kapatid, example ko lang ang ating pinag-uusapan ay what a one man can do when God blessed him. May isang pastor sa lugar ng Scotland. Ang Scotland ay part ng Great Britain. Ang Great Britain, kapatid, ay kabuuan ng England, ng Wales, ng Scotland, at may isa pa nakalimutan, Sweden ata. So, ang tawag sa kanila ay Great Britain. So, may isang matandang pastor na na-hire doon sa isang church. So, for 1 year, siya ang nagpastor. Noong matapos ang kanilang praise and worship, itong matandang pastor ay aakyat na sa entablado para mag-preach sa kanyang congregation. Mamaya-maya hinabol siya ng isang deacon o isang leader din dun sa church. Ang sabi sa kanya, Pastor, pinapaalala lang namin sa inyo, 1 year na po kayong nagpapastor. Hanggang ngayon, iisa pa lang ang napagwagian ninyo sa inyong pangangaral. For 1 year, isa pa lang ang tumanggap talaga sa Panginoon at bumalik sa church. Yung pastor, napahinto. Sabi nga, 1 year na ako nagpipreach, pero isang tao pa lang ang aking napagwagian. Maraming nang ini-invite na bago, pero hindi bumabalik yung bago. Isa lang ang bumalik sa isang taon niyang pangangaral. Parang ayaw niya nang mag-preach. Sabi niya, after my preaching, mag-resign na lang ako sa pagpapastor. So, nang matapos ang preaching niya, malungkot si pastor na nagpunta sa kanyang church office at gumawa ng isang resignation letter. Sabi niya, hindi ako epektibong pastor. Sapagkat sa loob ng 1 taong pagpapastor ko sa church na ito, isa lang ang aking napagwagian sa Panginoon. And then, meron pong kumatok sa church office niya at pinapasok niya. Sabi niya, sino yan? Pastor, si Robert po. Sige, Brad, halika rito. Anong kailangan mo? Pastor, sabi niya, ako po yung nag-iisa ninyong convert sa loob ng 1 taon yung pagpapastor. O anong kailangan mo? Gusto ko ipaalam sa inyo, gusto ko pong magpagamit din po sa Panginoon. Gusto ko pong mag-mission, sabi niya. Kaya lang po, hindi ko alam kung saan ako pwede mag-mission. Tinuruan siya nung pastor. Sabi sa kanya, mag-enroll ka sa ganitong missionary Bible school para mapadala ka at maihanda ka sa mission. Saan mo gusto mag-mission? Hindi ko nga po alam, pero may nilalagay sa heart ko Sa Africa po. Naku, sa Africa? Sabi niya gano'n, naku, sa dami naman ng pinaplano mo, sa Africa pa. Parang diniscarded siya itong pastor. Tapos umalis na yung lalaking yun. Natuloy yung pag-resign ng pastor. Dahil isa lang ang na-convert niya. Yung lalaking yun na si Robert. After so many years, sa isa pong convention ng mga missionaries, ito pong mga kilalang tao sa buong England para parangalan yung lalaking ito. At tinawag. At ang ating pararangalan ng ating reyna ng England at lahat ng mga kilala at dakilang tao sa buong England ay kikilalanin ang kanyang ginawa at tinawag si Robert Moffat.
Ano nga isang click nga natin? Yan. Tinawag si Robert Moffat. At nang tinawag si Robert Moffat, ang sabi sa introduction sa kanya, one of the greatest missionaries that England has ever have. He won thousands of Africans to the Lord. Itong pastor na ginamit para ma-convert ang isang taong yan ay na-discourage dahil inisip niya, isang tao lang ang kanyang napagwagian sa loob ng isang taong pagpapastor. Not knowing that there is a power of one na sa pamagitan ng isang tao, ang daming kaluluwa ang kumilala kay Kristo. Isa nga lang ang nakakilala, pero maraming souls ang nadala at siya po ay si Robert Moffat. One man can be used to convert only one person. And that one person can produce thousands of believers of Christ. Kaya huwag kang ma-discourage kung ikaw na nag-soul winning o nag-cell group at sabi mo, Pastor, nadi-discourage na ako, isa na lang ang natira kong member. Huwag kang ma-discourage because you must believe that there is a power of one. When God bless that person, it can produce thousands of people for Christ. Kaya wag mong babaliwalain ang isang taong nailapit mo kay Jesus. Amen? How I wish buhay sana yung pastor na yun. Kaya lang, namayapa na rin yung pastor. Hindi nakita ng kanyang dalawang mata na yung isang taong ginamit siya ay ginamit ng Diyos sa Africa para magwagi ng libu-libong Africans kay Christ. He thought he was failed. O he failed. Nabigo siya. Hindi siya mahusay na pastor. No! Dahil isa lang ang convert niya. Eh may mga iba, ang dami-daming nako-convert. Wala naman nangyari doon sa mga na-convert eh. Pero ito yung isa ngayon, si Robert Moffat ay kinasangkapan ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, one man can be used to convert only one person. Atin po kapatid na pag-usapan naman si Robert Moffat. Si Robert Moffat ay kilalang missionaries. So nagkaroon ng missionary convention na ginawa sa Scotland. Doon mismo sa lugar niya. At siya ang tanging guest speaker. Nasa mahigit 5,000 mga pastors at mga workers ang dumalo sa isang mission convention. Tapos, si Robert Moffat ay nag-preach at sinabi niya na napakaraming tao pa sa Africa ang hindi pa naaabot ng mabuting balita. Though he was a missionary in Africa and he won thousands of people, and yet, marami pa pong tao ang hindi pa naabot. Ngayon, nung sinasabi niya na sinasabi ng Espiritu ng Diyos, naghahanap ang Diyos ng lalaki at babae na gagamitin niya to be sent to Africa to win the Africans for Christ. Yung mga nandoon sa convention yun, yung iba ay inaantok. Papikit-pikit habang nangangaral si Robert Moffat, parang hindi mga interesado. Yung iba naman, nagkikwentuhan lang, parang hindi pinakikinggan yung sinasabi ni Robert Moffat. Yung iba, dahil hindi pa naman uso ang cellphone na yun, parang may kinukutkot. Yung pala, inaayos lang yung yung nails ng hindi cellphone ng kinukutkot kasi hindi pa uso ang cellphone nun. Yung kanilang nail ng hinlalaki, kinukutkot-kutkot. Parang nagbibisi-bisihan.
hindi pinapansin yung sinasabi ni Robert Moffat. May isang janitor doon sa konbensyong yun. Ang kasalukuyan pong naglilinis noon pong hindi organ piano. Pinupunasan niya yung piano doon mismo sa loob ng konbensyon. Ang nakikinig. At mamaya-maya, hininto niya yung kanyang paglilinis at umupo sa ilalim ng piano. At siya ay nakinig. At sinabi niya sa sarili niya, Lord, ako po ba'y kinakausap niyo dito? Gusto ko po ako ang ipadala ninyo sa Africa. Out of 3,000 to 5,000 people, isang tao lang pala ang kinakausap ng Diyos sa gathering ngayon. At sino siya? Next slide natin. Ito ang kilala, si David Livingstone. Isang kabataan siya noon na hindi naman siya delegate sa convention. Pero yung message pala ni Robert Moffat, hindi para sa lahat ng mga taong yun. Para lang sa isang kabataang janitor na nakinig sa pangangaral niya at kinausap ng Diyos. At sabi niya, I want to be the man that God will send to Africa. At narito si David Livingstone na ang kanya pong pangalan ay nakatatak sa isip at puso even ng England at ng South Africans. Sapagkat sa kanya nagmula ang napakaraming Christians sa buong Africa. Ang Africa ngayon, kapatid, ay halos ang dami na pong converted na mananampalataya. At maititrace sa pagsisikap ng mamang ito na si David Livingstone. Ngunit itong si David Livingstone, sabi nga, one man can be an agent of God to produce one convert only, but will become instrumental to win a whole tribe for Christ. Sapagkat ito pong si David Livingstone, nagdoktor po yan, naging doktor po yan, nag-aral ng medisina. Pagkatapos, na mag-aral siya ng medisina, nag-apply siya sa mission para po pumunta sa Africa. At doon, sa kanyang pagmimisyon, for 30 years, isa lang ang kanyang napagbagian. Makinig kang maigi. Ang topic natin is the power of one. Amen? Sa 30 taong pagmimisyon ni David Livingstone, isa lang ang napagbagian niya. Saan? Sa Africa. At yung isa ngayon, ay chief ng isang tribe na ang tawag ay si Bakwena tribe. Part siya ng Tuana people. Ngayon, ang bansang yun sa Africa ay Botswana. Kung maalala, Botswana na tribe na yun. Pero lahat yun ay mga born-again Christians. Dahil meron na pagwagaan isang tao lang. Itong si David Livingstone. At ang ginawa niya dun sa isang tao, ang pangalan ng taong yun ay si Sekele. S-E-C-H. Sekele. Isa lang. Yan po na pagwagaan ni David Livingstone. Isang taong naakay niya kay Lord. At ang style niya, dahil mga no read, no write ang mga yan, tinuruan niya muna ng alpabeto. Tinuruan niyang bumasa at sumulat. At ang manual na ginagamit niya para maturuan ng pagbabasa ay Bible. Ganyan ang missionary. Ang missionary, hindi agad preaching ng gospel yan. Kung ano yung need, doon sa tribe na yon, ang mga tribesmen, no read, no write So tuturuan niya ng alphabet. Tuturuan niyang bumasa. Anong gagamitin niya? Alam nga may dala sa ibang magazine. Tutulungan niyang bumasa at pinababasa niya ang Bible. At habang binabasa nitong si Sekele
Ang Bible, nangungusap sa puso niya dahil naiintindihan niya na ang Biblia Kaya, na-convert itong si Sekele. Pero si David Livingstone, malungkot siya. Sabi niya, for 30 years in my mission ministry, isa lang tao ang napagwagian ko. Not knowing na yung isang taong yun ay magdadala pala ng libu-libong tao kay Christ. Ang sabi rito, si Sekele was the lone convert of David Livingstone for his 30 years of mission in Africa. And from this one man, the whole of Bakwena tribe became Christians. At nang mamatay ito pong si Sekele noong taong 1892, nag-iwan siya ng 32,000 Africans na mga born-again Christians. And from the 32,000, now, kapatid, pag pumunta ka sa South Africa, halos lahat ng tao doon ay born again. At isa sa pagpapatunay niyan, yung aming head sa Jesus the Heart of Nations team, si Bishop Dante Belus, yung nagturo rito sa UBI, ang kanyang anak ay nakapag-asawa ng South African, taga Cape Town, dyan sa South Africa. At nang ikasal yan, siya ang nagkasal, pumunta sila sa South Africa, at mismong nakita niya, ang mga South Africans doon ay born-again Christians. Saan nanggaling? Nanggaling una yan, doon sa isang pastor, na isang Scotland pastor, na nadidiscourage dahil isa lang ang kanyang convert. Yung pala, magiging missionary sa Africa, si Robert Moffat. At ito namang si Robert Moffat ay nag-share dito sa 3,000 hanggang 5,000 mga umattend sa kanyang pangangaral. Lahat hindi interesado, punta ng CR, nagkikwentuhan, natutulog, kitang-kita mo yung mga mukha, mga nakasimangot, di sila interesado sa preaching. Yung pala, hindi pala sila ang kailangan ng Diyos. Kaya hindi ka interesado sa pangangaral dahil hindi ikaw ang kailangan ng Diyos. May isa lang kailangan ng Diyos doon. Yung kabataan na naglilinis pala ng piano, si David Livingstone, na kinausap ng Diyos, tanging nag-iisa lang ang parang tumanggap sa hamon. Hindi nga nag-altar call si Robert Moffat, pero kung nag-altar call si Robert Moffat at that time, baka yung kabataan lang na yun ang lalapit sa harapan, out of 3,000 to 5,000 na nakikinig. Pwede, kaya dito ko na-realize, pwede pala sa pangangaral namin. Hindi kayo ang kinakausap ng Diyos, ibang tao. Kaya malalaman mo kung hindi kayo ang kinakausap ng Diyos Inaantok ka, wala kang interest makinig, parang ganun. Hindi mo naintindihan yung pinangangaral ng pastor. Nasa church ka pero tingin ng Diyos, absent ka. Dahil hindi ikaw yung gusto niyang kausapin. At may isa dyan, seryosong nakikinig. Napakiwari niya, kinakausap siya ng Diyos. Sila lang dalawa ng Diyos ang present na yun. Maring ikaw yun na pinipili ng Diyos na gagamitin niya upang magdala ng libong-libo tao para kay Kristo. Yan ay encouragement sa aming mga pastor kung majority hindi interesado sa preaching namin. Kasi, yung the power of one, ipinakita ko sa inyo through this mission history ng church, na kung saan ay nagsasalita si Lord sa pamagitan ng isang tao lang. Tapos itong si David Livingstone naman, hindi naman siya nangaral sa maramihang tao. Nag-mission siya sa Africa. Inisa-isa niya, in-encourage niya, walang gustong tumanggap Tanging itong no read, no write na chief ng isang tribo ang inaccept siya. At iniisip niya, may future kaya dito? No read, no write itong aking napagwagihan. Di ba? Di ba? No read, no write. Tapos, bago namatay si Dr. David Livingstone, ang totoo niyan, nag-backslide pa nga daw yan
Si Kelly. Parang hindi siya nagpatuloy kay Lord. Si Kelly. Kaya, ang tingin ni Dr. David Livingstone, bigo siya sa pagmimission niya. Later on, itong si Kelly ay muling bumalik sa Panginoon. At nag-share sa iba't ibang tribes. At naakay niya ang napakaraming Africans para kay Christ. Palakpakan naman natin ang Panginoon. He won the whole tribe for Christ. Kaya yung tribe niya na yon, naging born-again Christian. Alam mo naman ang mga sinasamba ng mga yan. Magagaling yan sa mga black magic di ba? Sa Africa lalo. Anong tinatawag nila na parang sa atin yung mga meron silang anong tawag doon? Yung voodoo, yan. Ganyan. Pag ginamitan ka ng voodoo, talagang mapapahama ka. Hindi simple. Papasukin mo ang tribe. Pag may galit sila sa iyo at nagbudo yan, pwedeng mapatay ka. Pero hindi tumalab kay David Livingstone yung pagbubudo nila. At itong si Kelly, inakay niya yung buong tribu niya kay Christ. Kaya naging famous ang Bible. Dahil una, itong si Kelly natutong bumasa at sumulat. Ngayon, tinuruan niyang bumasa at sumulat yung kanyang tribes. At ang pinababasa niya, ang Bible. Siyempre, habang binabasa yan, nagsasalita sa kanila, naintindihan nila, nangungusap sa kanila. Saan niya napagwagian? Hindi sa pangangaral niya. Sa pamagitan ng kanyang pag-aakay na magbasa ng Bible. Kaya nakukonvert. Ang Diyos mismo nagsasalita sa kanila to the Bible. Kaya ang pag-aakay ng tao, hindi pagalingan magsalita. Hindi yung kailangan mataas ang pinag-aralan mo, kailangan college degree ka para makaakay ka ng tao. Hindi po. Kahit kapatid, ikaw ay mababa lang ang pinag-aralan, katulad ni si Kelly. Hindi naman nag-aral sa college yan. Tinuruan lang bumasa at sumulat. At nung matuto, yan ang ginawa niya sa mga kapwa niya tribesmen. Tinuruan din niyang bumasa at sumulat at ang ginamit niya, Bible. Nang 1 month niyang pinabasa, ayun, tumanggap na kay Christ. Yung kanyang, itong assignment mo, basahin mo itong Book of John, Book of Matthew. Pag after 1 month nang basahin nun, nakatanggap na kay Christ yung tao. Tayo, bali walang Bible sa atin. Hindi natin ito pinapahalagahan. Pag tayo ay nangaral, nagsalita, walang Bible. Ditipin tayo sa galing natin ng pagpapaliwanag. Akala natin, kayang-kaya natin iwin ng tao. Hindi ka gumagamit ng Bible, basahin mo yan. Ang Bible ay napakahalagang instrumento sa pagwiwin ng soul. Kaya nga po, ang paksa natin is the power of one. So, it takes only one person to alter or change one's destiny. Isang tao lang ang kailangan para makapagbago ng kapalaran ng buhay ng isang tao. Huwag ka nang kumuha pa ng partner mo, may share-sharean ako Samahan nyo naman ako. Walang gustong sumama sa'yo, ayoko na mag-share. Nag-iisa lang ako. Hindi mo alam ang the power of one. Na kahit nag-iisa ka, pwedeng gamitin ka ng Diyos para magpabago ng kapalaran ng buhay ng isang tao. Amen po ba? Tingnan ninyo, dahil sa isang tao, sino? Si Adan. Nasira ang kapalaran ng buhay ng maraming tao. Romans 5:17. For if by the trespass of the one man, dahil sa pagsuway ng isang tao, ano ang sabi kapatid? Napahamak ang buhay ng marami. Sino yun? Si Adam. Pumasok ang kasalanan sa sanglibutan dahil sa kasalanan ng isang tao. How much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift
of righteousness reign in life through that one man. O, parehong one man ang binabanggit. Ayan, Romans 5:17. For if by the trespass of the one man, dahil sa pagsuway ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Dahil naman sa pagsunod ng isang tao, si Christ. Next slide, ipakiyan mo yan. Through the one man, Jesus Christ, ang tao ay tumanggap ng biyaya at ng kaligtasan. See the power of one. Pwede ang isang tao sumira ng buhay ng kapwa niya. Isang tao lang. At pwede naman sa pamagitan ng isang tao, yung nasirang buhay ay pwedeng mabuo. Amen? Una kay Adam at ikalawa kay Jesus Christ. Kaya, pansinin ninyo, ginagamit sa Bible through one man. Anong teaching niya? The power of one. Amen? At dito, ipapakilala ko sa inyo, ano ang nagagawa ng isang tao, no, sa kanyang kapanahunan. Ang totoo, God doesn't need many. Kahit isang tao lang, pwedeng ma-accomplish ang purpose niya. Kasi nakita ko po sa Bible na kung paanong gumalaw ang kamay ng Diyos sa mga individual na taong ito sa Biblia. Marami pong example sa Bible kung ano ang magagawa ng isang tao. Makinig ka, kapatid. Baka ikaw ang kinakausap ng Diyos. Nasa modern times tayo ngayon. Pwedeng nakikinig ka, ang topic ay the power of one. Na ikaw pala ang kinakausap ng Diyos. Katulad nito, kilala ba ninyo si Moses? Si Moses ang ginamit ng Diyos, isang tao, para paalisin, palabasin ang mga Israelites mula sa Egyptian bondage patungo sa lugar ng Promised Land. Nabago ang kapalaran ng mga Israelites dahil sa isang taong ito na si Moses. Pwede dahil sa iyo, isang tao ka lang. May mga taong alipin ng kasalanan, alipin ng sakit at karamdaman, gamitin ka ng Diyos. Sino ba si Moses? Wanted si Moses ng pagpatay. Ikaw, wala ka pa naman napapatay, kundi mga lamok lang at saka mga langgam ang napapatay mo. Pero ito, si Moses, naging wanted yan eh. Hinahanap yan ng mga Egyptians for killing an Egyptian. Murder ang kaso niyan eh, ni Moses. Pero pinili ng Diyos. Ikaw, anong kaso mo? Maaaring iniisip mo, hindi ako pipiliin ng Diyos, ang dami kong kaso. Kapatid, ito nga si Moses, ang kaso niya ay murder. Pinili ng Diyos, one person. Pwedeng gamitin ng Diyos para makapagbabago ng kapalaran ng buhay ng tao. Ang ikalawa ay si Noah. Nag-iisang tao na pinili ng Diyos noong panahon na grabe ang kasalanan ng tao. At gusto ng Diyos lipulin ang lahat ng tao sa buong mundo. Pero may isang tao siyang napili na tumanggap ng biyaya ng Diyos at inutusang gumawa ng barko para sa ikaliligtas ng kanyang family at ng lahat ng maniniwala sa kanyang ibabalita. And through this one person na ito, nailigtas ang kanyang pamilya at diyan nagsimula ang isang bagong kabanata ng humanity. Dahil lahat ng tao ay nalipol. Ang tanging hindi nalipol ay si Noah, ang asawa niya, at ang kanyang 3 anak at ang asawa ng kanyang mga 3 anak. Diyan nagsimula muli, kumalat ang tao. Through one man, nagbago ng destiny ng mundo. Isang tao lang ang kailangan ng Diyos para mabago ang kapalaran ng mundo. At sino pa sa Bible? Si Jashubim. Si Jashubim ay isa po ito sa mga general ni Haring David.
Isang tao lang ang lubaban sa 300 mga sundalong kaaway nila. Sa pamagitan ng isang sibat, tinalo niya ang 300 na mga kalaban sa isang labanan lang. Parang nanonood tayo ng action movie. Di ba? Ganyan. Nag-iisa lang si Lito Lapid na lumaban sa mga 1,000 mga kalaban na Hapon. Di ba? Ganun. Napatay niya lahat. Isang tao lang siya. Parang hindi ka panipaniwala, pero pag nagbasa ka sa Bible, pwede pala. The power of one person, the power of one can be demonstrated in our lives. Katulad ni Jashubim. Ngayon, mapalabang ka, makipagbugbuga ka sa 300 tao, nag-iisa ka. Anong kinalabasan? Malamang sementeryo abutin mo. Hindi ba? Hindi ba? Yung nga lang, 2 kalaban mo, 2 sila, nagsusuntukan kayo. Malamang talo ka, 2 yan eh. Dagdagan mo pa, gawin mong 10 laban sa isa. Malamang, gulpi ka. Ito, 300 ang kalaban niya. Buti kung walang armas yan. May mga itak na dala yan. Sa kanya, isang sibat lang ang dala niya. Para ka nanonood ng Chinese movie na kung fu. Di ba gano'n, no? Ang daming kalaban, no? Pinatay lahat ang mga kaaway niya. Tapos isang Chinese movie na babae pa, isang kung fu woman, di ba? Tapos ang mga kalaban niya, may mga itak, may mga sibat. Ang galing sumalag. At napatay niya lahat. Akala natin, fiction lang yun. Pero nasa Bible pala yun, kay Jashubim. It only takes one person. Isa lang, para magbago ang landas ng buhay ng ibang tao. Si Abisai, ayan, nabasa niyo ba yan sa 1 Chronicles chapter 18? Mababasa ninyo, isang tao lang siya, ang nilabanan niya, 18,000 na mga Edomites, 18,000 tao laban sa isa. Pinatay niya lahat yung 18,000. Grabe to. Mas marami pa kasi sa 300, 18,000. Sibat lang din ang hawak-hawak ni Abisai. Isang sibat. Pag ang isang sibat, binato mo, wala ka ng hawak. At isa napatay mo, meron pang 17,999 na hahabol sa'yo. Pero lahat yun ay nagapi ni Abisai. Why? Because God is with him. Pag kasama mo ang Diyos, kaya mo kapatid, 18,000 problems man niyang humarap ang hinaharap mo. I repeat, 18,000 problems man ang hinaharap mo, kaya mong daigin ang mga problemang yan pagkasama mo ang Diyos. Ano ang tawag yan? The power of one. Dahil pinagpalangan ng Diyos, kaya mong lutasin ang lahat ng problema. Amen? Si Peter, nag-iisang Pedro, on the day of Pentecost, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo, tumayo ang nag-iisang Pedro at nangaral sa maraming tao. 3,000 ang lahat ng nandoon na nakikipiesta sa Jerusalem. At sa pangangaral ni Pedro ay nagsabi yung 3,000, anong dapat naming gawin para kami maligtas? Ang sabi ni Pedro, magpabautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So dito, nakita ho natin mga kapatid, 3,000 ang naligtas sa pamagitan lang ng isang tao. Marami hindi makapag-share kung walang kasama eh. Para bagang powerless siya. Gusto ko may kasama, walang malang sumama sa akin. Magsishare ako doon, ipapalo up ako, kung may kasama. Pinala po ba? Wala akong kasama eh. Hindi ka immersed sa teaching ng the power of one. Kasi if you really believe that God has blessed your life, magagawa ng tao ang kayang gawin ng 1,000 tao. Nag-iisa ka lang, but you can do that 1,000 people can do.
At magugulat ka. Dahil, in example ko sa inyo, si Abisai. 18,000 ang pinatay ng mga kalalakihan. Nag-iisa lang siya laban sa 18,000. E gawin mo nga lang 100 is to 1. Malamang, 6 feet below the ground ang aabutin mo. 100 ba namang tao ang gumulpi sa'yo? Nakakita na ako ng ganyan doon sa dati nakatira kami sa Antipolo Street. May napagkursinadahan lang ng mga tao doon. Ano na yan, mga mag-aalas 12, lumabas ako kasi may bibili na ako, nakita ko may mga pinagpapapalo sila. Isang tao, nagnanakaw daw. Hindi pala nagnakaw. Nakusudalan ng mga standby doon. Ilan yung pumalo? 10 sa isang lalaki. May hawak din pamalo yung lalaki, kaya lang nadaig siya ng 10 tao. Nakahandusay na, pinaghahampas pa eh. Duguan ang buka. Eh, how much more ito? 18,000 ang kaharap mo. Buti kung wala silang armas. May armas din, pero natalo. You know, kasi ganyan, pagka pinagpala ng Diyos ang buhay mo, when God is with you, kaya mong talunin ang 18,000 problems sa life mo. Amen? That's the power of one. Basta ikaw ay nagtitiwala to our one and only God. Amen? Tignan natin ang magagawa ng one person. Kanina, biblical example. Ngayon, church history example. Dahil sa isang tao na itatag ang Roman Catholicism. Isang tao lang ang nagtatag ng Roman Catholicism. Sino siya? Si Emperor Constantine noong AD 313. Si Emperador Constantine. Makinig ka, isang tao lang. Nag-issue siya ng decree na ang kikilalaning relihiyon sa Roma ay Christianity. Kaya doon na itatag ang Roman Catholic Church. Isang tao lang. Pagkatapos nung year 1517, isang tao lang din ang ginamit para magsimula ng Protestant religion sa Europe. Kaya may protestante. Sino siya? Si Martin Luther. Kaya may katoliko, may protestante. Yung kanyang pagpoprotesta, ilang thesis yun? 99 thesis. Thank you. Sino nagsabi 95? Thank you, Sitard. 95 thesis, ipinost niya sa Wittenberg Church sa Germany. Ibig sabihin, yun yung kanyang nga ay laban doon sa Roman Catholicism. 95, sagutin nyo to. Makipagdebate kayo sa akin. Pinost niya doon. Nababasa ng lahat ng tao. At marami ang sumunod kay Martin Luther. Kaya nahati ang religious system during that time. Yung religious landscape ay nabago because of that one man, Martin Luther. Marami ang pumanig kay Martin Luther kaya nagtayo ng Protestant religion. Kaya nahati ang Catholicism, Roman Catholic at saka Protestant religion. Because of the one man. Ngayon, noong taong 1739, nagkakaroon na po kapatid ng trending ng European Revolution. Nagkakaroon ng revolution sa Poland, revolution sa Sweden, sa Belgium, at sa marami pa hanggang sa revolution sa France. Ibig sabihin ng revolution, civil war. Lahat ng mga hari na namumuno sa mga European nations ay ibinabagsak. Ngayon, bago pumutok ang tinatawag nating European Revolution noong 18th century, ginamit ng Diyos si John Wesley. Isang tao lang para ang England ay lumuhod sa paanan ni Kristo. Sa kanyang pangangaral, ang daming nakukonvert, nagkaroon ng religious revival ang mga Englishmen, kaya hindi nila pinansin yun pong European Revolution na nagaganap sa mga kalapit nilang bansa. Na-preserve yun pong monarchical form of government sa England. Pag sinabing monarchical form of government, ang namumuno ay hari, mga prinsipe.
And the rest sa Europe, wala na pong mga hari at prinsipe. Lahat sila ay ibinaba ng kanilang mga kababayan, nagrevolusyon. Para yung people EDSA, people power nung araw. Ganun ang nangyari sa ibang mga bansa. Pero ang England ay na-preserve because of this one person. That's the power of one. Bakit? Mananampalataya ng Diyos si John Wesley. Hindi makapag-revolusyon ang mga ordinaryong mga membro o ordinaryong citizen ng England dahil revival eh. May revival sa puso nila. E tinuturo sa Bible, igalang mo ang namumuno sa inyo. Amen? Kahit ano pang sama niyan, irespeto mo yan, sabi ng Bible. Huwag kang magsasalita ng masama sa namumuno sa iyo. Eh siyempre, kung may revival, walang gustong magkaroon ng revolution sa England. Ba't nagkaroon ng revival? Because of this one person. Sino? Si John Wesley. See the power of one. At sino pa kapatid? Si John Knox nung taong 1770 sa bansang Scotland na nung araw ang Scotland ay sakop ng isang queen, si Queen Mary Tudor, na isang sarado, kandado, katoliko. Si Queen Mary Tudor. So, ngayon, itong si John Knox ay isang misyonaryo nakakilala sa Panginoon. Gusto niyang ilapit kay Jesus Christ ang kanyang mga kababayang mga Scottish. Nag-preach siya ng gospel. Yung mga tao ay nagiiyakan sa kalsada. Tapos, ang nangyari kapatid, nagkaroon ng spiritual revolution. Pinasok nila ang lahat ng mga simbahang katoliko at pinagbawasak ang lahat ng mga rebulto. At diniklara na sa Scotland, ang tanging relihiyon is Reformed Church o Presbyterian o Protestant religion. Yan po ang history. No? Kaya kung gusto nyo i-research, i-google nyo yan. At ang ginamit para magkaroon, kapatid, ng pagbabago ng religious landscape sa bansang Scotland ay si John Knox. That's example of the power of one. Kaya hindi kinakailangan may isasama ka pa. Amen? Nag-iisa ka, pwedeng gamitin ka ng Diyos. Alam niyo, hindi na ako mahayo ngayon kasi wala akong kasama. Hindi ko na ma-follow up yung mga cell member ko kasi wala akong kasamang magpa-follow up. Hindi mo naintindihan ang the power of one. Only one person can be used by the Lord. And last but not the least, this is an example of the power of one boat. Amen? Kalibitin mo, nandiyan ka pa ba? Ang huling example ko is the power of one boat. Ang kapangyarihan ng isang boto lang. Noong 1776, sa United States of America, nagkaroon po ng proposal sa Congress sa Amerika na ang gagamiting national language ng Amerika ay German. German language. Bakit? Kasi ang proposal ay nanggaling sa mga German Americans sa Virginia. Okay? Dahil marami po na mga Germans pala ang tumira sa Amerika at naging part sila ng mga mercenaries. Kasi nung araw may revolution war sa Amerika eh. Yung Continental laban sa Confederate Army. Yung Continental pinunuan ni George Washington, the first president of the United States. Yan, siya ang namumuno, siya ang pinaka-general diyan, Continental Army. Kasi meron silang civil war sa Amerika nung araw. Kasi ayaw nilang napapailalim sila sa British, sa mga British o sa tinatawag na England. Ngayon, hanggang sa natapos yung giyera at maraming Germans ang mga nakapag-asawa ng mga Americans. At may mga Americans na nakapag-asawa ng Germans. Kaya German ang language ng marami sa Amerika. Ngayon, pinropose nila na kung maaari ay hindi English language ang maging
language ng United States of America, kundi German language. Nagkaroon ngayon ng votation sa Congress. Ang score ay 42-41. Just one vote. At ang nanalo ay ang English language. Kaya ngayon sa Amerika, English language ang national language. It's because of one vote. See, the power of one can change the course of the nation's history. Dahil sa kapangyarihan ng isang tao, isang boto, ay pwedeng mabago ang kapalaran ng isang bansa. Kaya kung hindi dahil sa one vote na yun, sana ang Amerika ngayon ay German language. Hindi lumaganap ang English language. Ang tanong, bakit English language nung una? Kasi ang unang sumakop sa kanila ay ang British. Mga English language yan eh. Ayaw nilang magpailalim sa British. Kaya may nagpo-propose German language na lang. Naintindihan mo yan? Kaya ikaw, kapatid, huwag mong babaliwalain ang sarili mo. Dahil po pwede, kapatid, na ikaw ay gamitin ng Diyos. At kung ikaw ay magwawagi ng tao, huwag mo nang isipin na kailangan 10. Isa lang pwede na. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sabay sigaw, isa lang pwede na. Ulitin natin, kalabitin mo muna siya. Sabi mo, isa lang pwede na. Ano ang sabi sa conclusion natin? Do not hesitate to win even one soul because who knows he might be. Hindi mo alam po pwedeng siya ay maging. Kaya kung isa na lang ang natitirang member mo sa cell group mo, huwag kang madidiscourage. Alagaan mo ang nag-iisang yan. Who knows, he or she might be. Di ba? Walang nakakapagsabi, malay nyo, baka siyang gagamitin ng Diyos upang magdala sa iyo ng libo-libong kaluluwa kay Christ. Hindi mo alam yung nag-iisa na yan, magiging next president of the Philippines. You don't know eh. Di ba? Na yung isang yung ginamit ka at hindi ka nakakalimutan siya naging president, pinatawag ka sa Malacanang at sasabihin, dahil sa kanya, sumikat ka pa sa press. May nagtiyaga sa akin noon. Amen? May nagtiyaga sa akin. Amen po ba? Kaya kahit isa lang, kaya ngayon, mag-abot ka na kahit isa lang. Sabi mo, kalibutin mo lang yung katabi mo at sumigaw ka, kahit isa lang! Amen? Pwede, kapatid, na magdala ng maraming souls kay Christ. Kaya yung B1 natin, ano yung B1? B1 na seminar natin? That's the power of one. Begin with one. The power of one. Begin with one. Kaya inaanyahan namin kayo sa Friday, March 7, sa School of Discipleship, magbibigin with one tayo. Kahit isa lang. Huwag ka nang mangarap pa. Gawin mong 5. Isa lang! Pwede na. Okay? At huwag mong baliwalain ang sarili mo. Sabi mo sa sarili mo, I am the power of one. Nag-iisa lang ako. Pwede akong pagmulan ng milyon-milyong tao. Amen? Nag-iisa ka lang, pero pwede ka, kapatid, maging milyonaryong tao. Amen? Ayan. Kaya magtiwala ka sa Diyos. Tumayo tayong lahat, mga kapatid.